gaudete, rejoice, the joy of anticipation. Dear brothers and sisters, siguro po na-notice nyo sa ating pong banner posting po ngayon, wala po tayong sharer na nakalagay po. Kasi po, surprisingly, ang mag-share po sa atin ngayon ay, I would say, my partner. No? Siguro, kung wala po siya, paano na kaya si Brother Vic? No? Paano na kaya yung pamilya namin? Isa siyang huwaran, isa siyang matatag, no? I would say, ilaw ng tahanan. No? Let's welcome Sister Emma Cabral. Amen. Amen. Good evening muli, my dear brothers and sisters. It is God's plan. Amen. Na ako po yung mag-share ngayon. For our theme for tonight, Rejoice, the Joy of Anticipation. Ayun po, parang in preparation for the coming of our Lord Jesus Christ. In our old life, pagka sinabi mong Christmas, preparation, ang preparation po namin is makamundo. Andyan po yung na-pressured ako sa pamimili ng mga regalo. Amen. Hindi po namin alam yung Advent pala is the preparation for the coming of our Savior, Jesus Christ. When we join the renewal, that's the time na napagtuunan namin ng pansin. Ang tunay. Ang tunay na paghahanda. paghahanda sa pagdating ng ating manunubos. Kasi nung una kasi, Sister Ems, yung paghahanda natin, dekorasyon sa bahay, Amen. Tapos mga regalo, yung ihahanda, yun yung ang kailangan palang ihanda ang ating puso. Amen. And yun nga po, nalaman ko po na ang tunay na paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay ang kalinisan ng ating puso, ang kalinisan ng ating kaluluwa. Hindi ko po alam nun yung dapat mangumpisal before the Christmas. Alam ko po mangumpisal lang once a year, yung Lenten season lang, sa mahal na araw. Holy Week. Holy Week. Yun pala, nagkaroon ng kahulugan kung gaano kaimportansya ang paglilinis ng ating puso, paglilinis ng ating kaluluwa. And noon po, hindi ko po alam yung Misa de Gallo. Sa lumang buhay po, nag-a-attend lang po ako ng Misa de Gallo kasi may kailangan po ako. Kailangan matapos yung matapos yung 9 days novena. 9 days novena, oo. Natutunan natin yun, Sister Ems, when we got renewed. Kaya napakahalaga po ng simple Catholic life in the Spirit sa buhay natin, di ba? Amen. Amen. And yun nga po, ang sa paghahanda, although despite of challenges in life, syempre, andyan po parati yan Hindi po natin maiiwasan. Hindi po natin mapagkakaila na merong mga challenges in life. But despite of that problems, of those mga iniquities po natin, still, nagkaroon po ako ng presence of mind na the Advent, the preparation for the coming of our Lord Jesus Christ. In spite and despite of the challenges in life, kailangan andun pa rin yung joy, andun pa rin yung rejoicing. Yun po yung meron sa isang kanta na, I will sing to you, O Lord, despite of difficulties, despite of uncertainties in our life. So for 37 years nasa renewal tayo, Sir Ems. So 37 times na tayong nagpapasko. Amen. No? Amen. Malaki po ang tunay na kapaskuhan. Yeah, kaya nga po yung renewal, yung pagbabago po, yung transformation ay isang napakalaking bagay sa aming pong buhay na mag-asawa. Isang nakita ko na yung transformation. Kasi minsan tayo sa sarili natin, hindi naman natin nakikita yung sarili natin mismo. Ang nakakakita sa atin, yung kapwa natin. Amen. Ang mukha ako, ang makakakita sa akin, Sister Emma. At ang magsasabi lang ng totoo, ng tunay na transformation natin, yung kapamilya natin. Amen. Ako, masasabi ko kay Sister Emma,
ang laki ng pagbabago, ang laki ng himala ng Diyos. Yung, sabi nga natin, yung kinakain nating araw-araw na salita ng ating Panginoon. Nagkakaroon ng conviction sa bawat sa atin upang ang bawat sa atin tunay at patuloy na magbago. Amen. No? Hindi yung magbabago ngayon, bukas, ina naman, yun nga, mangungumpisal ka, pagkatapos mo nang umpisal, tapos na, magkasal na, absolute ka na, gagawa ka na naman ng susunod na kasalanan. Hindi po ganon. Ang nakita ko sa kanya, talagang nagsusumikap na siya ay tunay na magbago, na patuloy magbago. Amen. Trying hard po ako na ang actual preparation po for the coming of our Lord Jesus Christ is to have a clean heart and lalo na po ang humility. Yun po ang pinaka-importanting virtue na aking napagtuunan every time na dumarating po itong Advent season natin, the actual preparation for the coming of our Savior Jesus Christ. Ang kababaan po ng loob ay napakahalaga sa bawat buhay po natin. Kasi yun yung karakter ni Jesus Amen. Yung kanyang kababaan ng loob. Na hari siya, supposed to be may corona siya. Di ba? Di ba, nagkaroon tayo nagtapos tayo ng Kristong hari. No? Pero ang corona po niya, itinik. No, di ba? Yun yung isang bagay na makikita natin. The humbleness of Christ, which each one of us must imitate. Yung kababaan ng loob, hindi lang po sa kababaan ng loob sa salita, kundi sa gawa mismo. Yun yung makikita natin, yung the way we act. Because character is a very important sa buhay po natin. We'll never know po, ang buhay natin hanggang bukas, tapos na. Di ba? Next year, we will never know. Kasi, yun nga patuloy tayong mabubuhay sa salita ng ating Panginoon. Amen. And my dear brothers and sisters, meron pa akong isa na importanteng I consider para mapaghandaan ko ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Sa lumang buhay po, yung pong sharing na sinasabi po, kailangan marami po kaming bundles of joy. At saka lahat po nung kakatok sa aming pintuan noon, kailangan may maibibigay kang monetary value sa kanila and the bundles of joy. But, as we join the renewal, yung sharing po pala, sharing as in sharing, sabi nga ni Mother Teresa, feed the hungry. Yun nga po, hindi naman ibig sabihin, sa akin pong pananaw, hindi kailangan pakainin mo yung lahat ng street children or lahat ng kumakatok sa'yo. Sabi nga ni Mother Teresa, feed the hungry. If you cannot feed so many, you can feed just for one. Yun So yun po yung kinoconsider ko na, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon na kahit isa, dalawa, tatlo, man lang ang mabigyan ko ng kasiyahan na nanggagaling sa'yo. At saka nun, pag nagbibigay tayo sa Ems, naniningil tapos gusto natin nakabandera. At saka ano pa, may level. Ngayon, yung po sa lumang buhay. Pag kasi kumari na ganito, dapat maganda. Pag kasi sir na ito, dapat iba. Kasi may ibibigay din siyang mas maganda. Pero pag kasi yung lang, mga ito na lang. Kasi yun po yung aming lumang buhay. But then, mali pala, dapat kabaliktaran. Kung sino yung the least, the lost and the last. lost and the last, sila po dapat ang mas magandang, may magandang ihahandog natin sa kanila. Kasi, napag-aralan at nalaman din natin na it's better to give than to receive. At alam mo na yung binigyan mo, wala siyang ability na ibalik sa'yo. Amen. Actually, Sister Ems, ngayon nga, nag-launch ang Be Inspired. Kasi meron tayong Christmas gift giving. But, gusto ko sana mag-post ng banner. Pero sabi ni Lord, just approach those who are close to you na maiintindihan yung inyong cause. Amen. Na para doon sa pagbibigay natin ng purpose. And then, ay mga tao po na yun, ayaw pong nakalagay yung pangalan yung mga tao po na yun, gusto nila, anonymous sila. Yun yung isang bagay na nakita ko, yung pagbabago
ng paghahanda natin. Kaya nga, rejoice in all circumstances. Amen. Now, whether it is difficulties, Pasko po ay dadaan kahit po ikaw mayroong pagsubok. Hindi mapipigilan ng Pasko. Amen. My dear brothers and sisters. Amen. So we need to rejoice because God is always there. Amen. Di ba? Amen. And so, my dear brothers and sisters, join us in a short prayer as we end our sharing for tonight. As we say, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father God in heaven, we thank you, we praise you. Yes, Lord, turuan mo pa lalo ang aming mga puso, O Lord, that we rejoice. We prepare ourselves in joy. For your joy, O Lord, is our strength in preparation for the coming of our Savior, Jesus Christ. Yes, Lord, ganun din po, tinataas namin ang aming mga kapatid na nangangailangan at bigyan mo po sila ng katahimikan, kaligayahan. Palayain mo po sila sa lahat ng kanilang karamdaman. Yes, Father, this we ask and pray through your Son, Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.